Okay, Mazda Lantis. Wala namang problema to. Pero naglalangi sa ilalim eh. Ito pinalitan ko na rin. Galing sa isang unit. Okay. Kasi ipit na ipit yung hangin doon sa isang hose eh. Useless. Dapat yan free flowing yung hangin. Na dito nakakonect. Okay, tanggalin natin to. Yan, medyo madumi. Tapos ito, masyado na makapal yung carbon. Ito, oops, namumuti. Ano to? Wala naman siyang crack. Pero may napansin ako. Ito lang ang makintab oh. Ito tsaka ito nasa gitna, tsaka ito nasa kanan. Yung nasa kaliwa halos wala. So ibig sabihin eh hindi siya masyado sumasabit dito. Kasi napansin ko nagpa-fluctuate din ng kuryente nito eh pag nag-load. Okay, cleaning lang. Tingnan natin kung ano meron pa sa loob nito. Normal lang yan pero kailangan pa rin ng cleaning. Ito yung mga IC resistor nya nasa loob. Tandaan nyo lang yung tamang posisyon kung saan nyo binaklas. Ito parang hindi masyado to sumasabit. Unlike sa iba, yan may sabit. Ito wala eh. Oh. Ito meron. Makita. Okay. Ito yung IC. Tapos ito, hindi ko lang kung ano meron yan sa loob pa eh. So yan, pag nagloko yan, wala na. Minsan di natin alam. Walang binabatong kuryente. Okay. So ito naliligo ng langis dahil baka yung oil seal niya rito, yung o-ring eh wala na, upod na. Okay. Tanggalin natin itong tornilyo to para matanggal yung next, yung eto, yan. Okay, tanggalin yung tornilyo dalawa. Hila. Yan, yun ang resistor na sinasabi ko. Pag yan nasira, wala na. Tsaka minsan eto. Yan, kaya trial and error lang. Bili ka na ito. Or kung may budget naman, di isang buo na. Puro langis. Ito minsan na nagbibigay ng fluctuation eh. Ito mga langis-langis na to. Ang ganun lang to, linis lang. Kung meron kayo mas magandang panlinis, much better. Ang galing nyo lang itong mga itim-itim na to. Yan, may itim din. Okay. Nalinis na ng konti kahit pa paano. Ito rin. Ito, importanteng linisin yung tip na ito. Tinanggal ko na yung mga tira-tira mga guma-guma. Tsaka malinis. Tsaka to. Yan, malinis na.
Final cleaning lang dyan. Anything na WD-40, kahit na anong brand pa yan. Same dito. Back to freshness. Nakakalimutan, linisin pa to. Okay, linis na. Wala ni black spot. Okay, spray din. Ito rin, ito yung contact na ito, kailangan. Yan, tsaka to. Okay, spray din yan. Okay, salpak na natin. Ito muna. Kahit basa WD-40, walang problema. Hindi lang ako sure sa mga carb cleaner eh. Pero pag WD-40, kahit basa yan, basa. Pwede. I-start yan. Salpak natin yung dalawang tornilyo. Then eto. So hindi ka mawawala niyan dahil may ano yan eh. May tapyas. So sundan mo lang yan. Galing oh. Yan, nagmamagnet. Nice. Okay. Mali. Nakakalimutan ko yung washer o spacer. Yan. Okay. So hindi ka rin maliligaw, kaya natandaan nyo lang kung saan nakaposisyon, kaya nakababayan. Kasi pag sinuot mo sa iba, hindi shoot. So lahat may guide. Nakakalimutan ko na naman to. Susme. Yan. Ito. Tapos, yun na. Cover na. Crack na oh. Palitan na rin to. Tamang kagat. Okay. Balik lang to. Okay. Yung pagbalik, kokopyahin ko tong sa 2.5. Mahirap na magkamali. Ito yung 2.5 ko. Gen. Okay. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Okay. So, haba 1 ito ang 2 4. Okay. Okay. May balik na yung hose. Okay, ito yung hose niya, no? Pilipit. Pilipit na ganun eh. Anong papasok na hose na hangin dyan ako nakapilipit. At least dito, swabe na. Okay, mamaya na to. Sira na rin to eh. Okay, start natin. So, basa-basa pa rin siya. Nalinis na rin natin to. Start tayo. Okay. Good. Para tumalsik lang yung mga carbon sa throttle body.
Okay. So, again, so kahit basa ito, mga WD-40, okay lang. Okay. Nice one.